Ilang minuto lang ay may dumating na tricycle. Nakangiti pa ang driver sa akin, kahit hindi ko siya tinitingnan. Nahihiya ako sa sino mang tao sa aming barangay kaya't iniiwasan kong tumingin sa kahit sino, pero nagsalita si Papa. "Pinsan mong si Ricky yan," sabi niya. Noon ay tiningnan ko na rin siya at bahagyang ngumiti. Close kami ni Ricky noon bago ako maiskandalo. Pero mula noon lahat ng tao ay kinahihiyaan ko na, kahit kamag-anak ko pa. Kinakausap ako ni Ricky habang daan. Sinasagot ko naman pero hindi ako tumitingin sa kanya. Pagdating namin ng bahay, gising na nga si Mama. Nagmano lang ako at gusto ko sanang matulog ulit pero hindi ko alam kung saang kwarto ako papasok. Pakiramdam ko noon ay para akong estranghero sa sarili kong pamamahay. Halos walang pinagbago ang bahay namin. Pangit pa rin at luma na. Hindi na nagawang umasenso ang aking amang magsasaka dahil halos lahat kami ay nagsisipag-aral na. Ako ang pangalawa sa panganay at alam kong parang nagsusugal o parang pagsusugal ang ginawang desisyon ng mga magulang ko na kunin ako sa Maynila at pag-aralin. Naghanda ng almusal si Mama at noong okay na ay tinawag ako sa kusina. Noon na rin nila ako masinsinang kinausap. Lahat ng kondisyones nila. Igagapang daw nila ang pag-aaral ko pero sana daw ay pagbutihin ko at kapag nakatapos ako ay ako naman ang tutulong sa mga kapatid ko. Opo na lang ako ng opo. Pero hindi pa rin ako mapakali dahil ang hindi ko alam gawin ay ang manatili ng matagal dito. Pagkatapos ng mahabang usapan ay nagising na ang mga kapatid ko. Para silang nakakita ng isang bisita. Pero sa totoo lang, ako man ay nahihiya sa kanila. Maliban lang sa bunso naming wala pang alam tungkol sa nangyari sa aking nakaraan. Natulog ako pagkatapos noon. Tanghali na noong magising ako pero kahit tumanaw sa bintana ay parang kinatatakutan ko. At sa mga sumunod na araw ay iniwasan ko ang lumabas kahit hanggang pinto lamang. Hindi ako lumalabas. Lumabas lang ako nung magpunta na kami ni Mama sa Apari para mag-enroll. Si Ricky na pinsan ko ang kinontrata niyang maghatid sa amin sa highway at walang isinakay na ibang pasahero si Ricky kahit may mga pumapara. Maraming tao sa kalsada ang nakatingin sa amin pero wala akong tiningnan ni isa man sa kanila. Sa van kung saan kami sumakay ni Mama papuntang Apari, halos wala siyang imik. Yun din ang gusto ko, ang tumahimik siya. May pagkataklesa kasi si Mama at panay ang dasal ko na sana huwag niyang mabanggit ang kahit ano tungkol sa nakaraan ko. Laking pasalamat ko dahil parang sinadya ni Mama na huwag mabanggit ang kahit ano tungkol sa pangyayaring yon na ayaw ko nang marinig at maalala pa. Pero kung ang maalala ang issue, imposible yon dahil mula nung nandito na ako ulit sa Cagayan ay nanariwa lahat ng yon. Kaya nga ayaw ko sanang umuwi. Mabuti nilang at naisip nilang sa Apari ako pag-aaralin. Hindi na lang ako nagkomento noon pero alam kong para din sa akin yon. Kasi sa baryo namin ay walang nag-aaral sa Apari. Halos lahat sila ay dyan sa Tuguegarao nag-aaral. Alam ko inisip din ng parents ko ang kalagayan ko. Madali lang naman ako na nakapag-enroll sa Apari kasi kompleto naman ang papers ko. After enrollment
ay naghanap na rin kami ni Mama ng kwartong uupuan ko at agad din naman kaming nakakita. Nag-down na rin si Mama matapos siyang makausap ng masinsinan ang landlady ko. Maraming bilin si Mama sa landlady ko. Number 1 doon ang pagbabawal sa akin na makipag-boyfriend o tumanggap ng bisitang lalaki. Pangalawa, ang barkada. Alam mo kapuso, hanggang noon, ramdam ko na wala pa ring tiwala sa akin si Mama. May ilang araw pa noon bago magsimula ang klase. Muli nagkulong lang ako sa bahay at kahit tumanaw sa mga bintana sa bandang harap at gilid ng bahay kung saan may mga kapitbahay, ay iniiwasan ko. Napapansin ko kuminsan may mga tao sa tapat ng bahay namin at sa bahay nakatingin. Alam kong pinag-uusapan nila ako. Nagkulong lang ako at nagte-text. Makulit na noon si Chris na nakilala ko sa bus. Sabi niya yayain daw niya akong mag-date sa unang sweldo niya. Ako daw ang gusto niya na una niyang i-treat sa first payday niya. Hindi ko pa sinasagot noon pero binigyan ko siya ng pag-asa. Pwede naman talaga siyang maging boyfriend kasi liban sa gwapo at makisig, siya'y mukhang matalino at mabait naman. Siya ang lagi kong ka-text. Si Ruel sa Maynila, nangungumusta din pero iniiwasan ko ng replyan hanggat maaari. Dinadalaw ako ng mga pinsan ko pero hanggat maaari ay ayaw ko rin silang harapin. Hindi na lang umiimik si na Mama noon pero alam kong nauunawaan nila ako. Yung gabi bago ako pupunta ng Apari, nakainom si Papa at kinausap niya ako. Ang sabi niya, iniisip ng mga pinsan mo na nagbago ka na daw. Ayaw mo na raw makisalamuha sa kanila. Sosyal ka na raw masyado, Melanie. Ganon ang bungad ni Papa. Gusto ka nilang yayain nung nagtatanim sila ng gulay dyan sa likod ng bahay. Baka daw gusto mong tumulong pero sabi nila, baka ayaw mo nang madumihan ang mga paa mo. Ayaw mo nang maarawan. Hindi pa rin ako umimik sa mga litanyang yun ni Papa. Totoo bang nagbago ka na, Melanie? Di ba noon, nagpupunta ka pa sa bukid? Noon kapuso ay lumapit sa amin si Mama at sumabad. Matulog ka na nga ikaw. Lasing ka lang. Kung ano-anong sinasabi mo dyan sa anak mo. Hindi ko nga gusto ang mga narinig ko sa mga pinsan niya. Wala pa siyang nararating. Wala pa siyang maipagmamalaki pero ganyan na. Ayaw nang lumingon sa pinanggalingan niya. Hindi pa ako nagmamalaki o anuman pa. Sagot ko. Nahihiya lang ako sa kanila. Alam mo naman yun, di ba? Nahihiya ako. Mangiyak-ngiyak kong sagot tsaka ako tumayo at pumasok sa tulugan namin ng mga kapatid ko. Sila na ni Mama ang nagtalo, pero tinakpan ko ng una ng tenga ko para hindi ko marinig ang usapan nila. Kaso narinig ko pa rin ang pagbigkas ni Papa ng pangalang Alec na ayaw kong marinig. Si Alec na siyang naging dahilan ng lahat ng kahihiyan ko. Lalo kong hinigpitan ang pagsalpak ko ng unan sa tenga ko hanggat sa maramdaman kong tumigil na sila sa pagtatalo at natulog na rin sila.